Diyos, kayo ay nagigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay maloob ng Diyos na hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So, sinasabi po dito na ang kaligtasan ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng Diyos dahil sa pagmamahal niya at pagmamahal sa sanlibutan. Niligtas na tayo sa ating mga kasalanan. At wala nang mas ibang hinigit sa Panginoon, lalo na hindi ang ating mga sarili. So, may napanood po ako ng mga nakaraan sa Facebook po na may lumabas po about sa INC. Hindi naman po ito against, pero video po siya na sinasabi po doon na yung INC daw po is human-made na rules lang and unbiblical. Tapos sinabi po doon na yung INC daw po sinasabi sa kanila sa Bible nila na parang daw po sabi ko sa kanila sa Bible nila, para daw po ma-achieve ang salvation is kailangan mo isubmit mo sarili mo sa church. Kailangan nakasulat yung pangalan mo sa church nila or kabilang kapulod sa religion nila. Pero ang sinasabi ko dito sa Efeso, hindi natin kailangan yung mga pangsarili, kundi si Jesus lang yung kailangan natin para makamit yung eternal life. So, ang naunawaan ko po sa devotion na yun, kapag tapos ko panoodin ng video is, tayo po mga nandito sa simbahan is blessed po na nandito tayo sa tamang landas na alam po natin yung tama, tsaka alam po natin yung may ano po tayo, meron po tayong meron tayong kalayaan na magbasa ng Bible kasi po sila po, hindi po sila pinapayagan na magbuklat ng Bible nila. Sila mga parang ano lang po. Parang minister po mga siya. Sila lang po yung pwedeng magbasa ng Bible nila. So, hindi po nila alam yung buong sinasabi. So, pagkatapos po mapanood din, tapos mabasa yung verse na to, yun po, naunawaan ko na yung pagbabasa po natin ng Bible, kapag-attend po natin ng church is malaking tulong dahil hindi po tayo agad-agad na lilinang or nawawala sa way po natin sa pagsunod sa Panginoon. So, ayun din po yung tinuturo dito sa Efeso 2:9 na si Jesus lang po yung tamang makakapagbigay sa atin ng eternal life at hindi po yung church or kung sino po nasa ating mga. Totoo po ba yun ang bakit pare-pares sila ng building? It's because sabi nila, bago daw po muna, lilipad daw yung ito. Kasi yung pare-pares sila ng building na may patusok-tusok. Kasi yung ilaw daw sa taas. Para malaman mo na yun yung simbahan ng Pilipinas. Kaya ang pinaka-ano talaga nila is yung Philippine Arena. Kasi kanila yun. So doon silang tatakot. Yun ang pagka dumating yung second coming down ni Jesus Christ. Doon sila lahat. Hindi na ang blessing. Kasi siguro hindi ko naka-attach sa INC. Silang tapuan ka na. Ano po mga grade 6 po hanggang grade 7. Parang kasi po na yung ano po, 10 a.m. I think 10 to 12 po, 11 to 12 po ng gabi. So 2 hours. So, ano po yung Bible po nila dun parang malaki pong Akla. ako. Sino na Parang nagbubukas? ano. Nasa harapan lang po na nakablock. So anong dala yung Encyclopedia. ikaw na attendee, anong dala mo? Wala po, nakabulang po yung dala. Kailangan ko ba? Okay. Di ba nagdodoktorina muna yan sila bago tumawid ka ng television? So ginanong ka rin? Hindi po man ako umalis po ako. So ibig sabihin mo attend ka lang pero hindi ka pa nag-doc. Opo, nagaling na po sa akin gusto sa akin kasi hindi na po nagpapakita. Kasi pag papasalita sa kanila, pupunta ka na. Tapos una kailangan lalo ng pamilya mo ang may parents. Di ba? Paano pag hindi na hindi pwede? Kailangan na susunod. Maano ka kapag hindi na kuha? Yung free will lang wala sa akin. Tapos, yung sa kailangan, halimbawa lalaki ang intention yung case ko, mapangasawa ko na kapag ko ay siya kailangan na magsasabit sa'yo. Ganun nangyayari sa kanila. Ang ganda na kaya Ana. So ganun na siya, baka tayo nag-aaral na statement of faith. Ito ang hindi tayo mag-bless. Teka na. Posible. Question mo. Ang question na lang na?
Okay, bago tayo tumayo muna ulit, malapit na po yung darating na dulo ng buwan ng December. Today is 27.